Nagbabalik ang unang balita, kalaboso isang lalaki matapos umanong tangkaing tangayin ng mga electrical wire mula sa kanyang pinagtatrabahuang construction site sa Pasay. Inamin naman ng suspect ang krimen. Narito ang report ni Isay Reyes. Arestado ang kima ng isang construction site sa Pasay City matapos umanong tangkaing ipustit ang humigit kumulang 2 kilo ng electrical wire. Mag-6 na buwan na raw na kiman si Wilfredo Mayaw. Nakita lang daw niya ang mga electrical wire na nakakalat, kaya't naisipan niyang ipuslit umano ang mga ito. Nilagay ko po talaga. Nilagay niyo po talaga? Bakit? Kasi kapos po sa budget eh. Antimano nung makuha ko po, ganyan na siya. May iba pong dadali talaga niyan. Kumbaga naakit lang po ako, baka kaya kong ilaba. Sir, ano bang plano mong gagawin? Ibibenta mo sa ano? Sa alam ko po, kung 260 to 70 ang kilo. Dala raw ng malaking pangangailangan, kaya niya nagawa ito. Siyempre po nagsisisi kasi iniisip ko, kawawa naman yung ano ko. Kung makukulong po talaga ako, mahirapan ako maghanap ng trabaho. Ayon sa gwardiya ng construction site, marami na raw ang mga nagrereklamo inhinyero sa kanila dahil sa dalas ng mga nakawan. Normal na inspeksyon lang daw ang kanyang isinagawa kanina, ngunit eksaktong nangkapain niya ang bag ni Wilfredo, may naramdaman daw siyang matigas sa ilalim nito. Doon na siya nagsimulang magduda. Habang po nagsasagawa ko ng inspeksyon sa gate po, nakita ko yung tanso sa bag niya, yung wire, nakapulupot, 2 piraso. Nung nakita ko na yun, sabay kinapkapan ko po yung katawan. Andun na po pala yung 3 rulyo nakaano sa biwang niya. Bilang isang empleyado doon at pinagkakatiwalaan ng susi ng construction, masasampahan siya ng tinatawag natin na qualified theft dahil nga siya ay empleyado dito. Dahil sa pagnanakaw ng tanso. Mas malaki po ang piyansa kumpara doon sa mga tao lamang na pumapasok doon para magnakaw. Ito ang unang balita sa Pasay City. Isay Reyes reporting. Isang invitational tournament ang humihikayat ngayon sa mga babae na maglaro ng football. Pinangunahan nito ng isang National Women's Football Team na kung tawagi Malditas. Narito ang report ni Mab Gonzalez. Kung Azkals ang tawag sa Philippine Men's National Football Team, may nakakatuwang tawag din sa National Women's Football Team, ang Malditas. Kahit napakainit ng panahon ngayon, hindi sila nagmaldita nang magpakitang gilas sa Freedom Cup. 45 football clubs at school teams ang lumahok. Ang iba pa, dumayo mula sa Iloilo at Vigan. Siyempre, lahat nakatutok sa special guest team. Malaking tulong siya kasi it gives us exposure. I mean, especially for the girls. It gives the girls a venue where they can play football. Naghahanap din sila ng mga posibleng maimbitahan sa national team sa tournament na ito. Yung football is para sa masa yan eh. Hindi yan para sa mayayaman o pang private school only. Actually, even sa Malditas, nagtuturo kami na libre. Araw-araw ang training ng Malditas, kaya enjoy silang may makalabang ibang koponan. We're here naman just to have fun, get away from the seriousness of football na everyday we're training. Hindi naman all out. The intensity of each game, it's higher because they're faster and everything. So parang it forces us to be faster to go against them. Sobrang enjoy kasi there are a lot of competitive teams na naglaro ngayon sa Freedom Cup. Sa dami ng sumali sa Freedom Cup, nais ng Malditas na gawin na ito tuwing weekend. Para sa unang balita, Mab Gonzalez reporting. Sa gitna ng matinding training sa Baguio, dinalaw ni mixed martial arts superstar Kenton Rampage Jackson si pound-for-pound king Manny Pacquiao. Itinanggi naman ni Pacman ang balitang tinanggal na sa Team Pacquiao ang kanyang conditioning coach na si Alex Ariza. Narito ang report. 3 milyang pagtagpo sa Burnham Park, puspusang abdominal exercises, at matinding gym workout. Yan ang araw-araw binubuno ni pound-for-pound king Manny Pacquiao bilang paghahanda sa pagtutuos nila sa ring ng Amerikanong si Timothy Bradley. At sa gitna ng ensayo noong Sabado, ikinagulat ng pambansang kamao ang pagbisita ng isang espesyal na panauhin. Ang mixed martial arts superstar at Hollywood actor na si Kenton Rampage Jackson. Nagsalo ang 2 kampiyon sa pagkain. Todo puri si Jackson sa angking galing ni Pacman.
Masaya tayo dahil pumunta siya rito at para lang makumusta tayo. Sa kabila ng matinding ensayo, may oras pa rin si Pacman na makapaghalubilo sa kanyang fans. Ang dalawang Irish fans na ito, pinalad na makasama ang Pound for Pound King sa pagtakbo. Dumalo rin si Pacman sa surprise party para sa kanyang conditioning coach na si Alex Ariza. Pinabulaanan niya mga balitang tinanggal na sa Team Pacquiao si Ariza. Umugong ang chismis noong Sabado nang biglang bumalik ng Maynila si Ariza. Sari-saring haka-haka ang lumabas tungkol sa dahilan umano ng pagkakatanggal ni Ariza. Tulad ng umano'y pagkakaroon ng hidwaan sa business manager ni Pacman na si Michael Conks at top-rank CEO Bob Arum. Usap-usapin din na nagtatampo umano ang Team Pacquiao dahil sa pagpili daw ni Ariza na asikasuhin muna ang conditioning ng boksingerong si Julio Cesar Chavez Jr. na sasabak para depensahan ng kanyang titulo ngayong Hunyo. Pero paglilinaw ni Pacquiao, nagpaalam naman sa kanya si Ariza. Hindi. Marami sigurong inggit or sino, I'll pray for them. Taong 2008 nang unang makasama si Ariza sa Team Pacquiao sa laban noon ni Pacman kay David Diaz. At pagtitiyak ni Ariza, todo suporta pa rin siya kay Pacman sa laban nito kontra Bradley sa Hunyo 9 sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Samantala, tinaguri ang Cave Falls sa General Santos City dinarayo ng mga gustong mag-nature tripping. Patok ding pasyalan ng waterfalls at resort sa Gabaldon sa Nueva Ecija. Narito ang report. Mistulang isang pribadong paraiso ang ipinagmamalaking waterfalls ng Gabaldon sa Nueva Ecija. Sa tahimik ng lugar at sa linaw ng tubig ng talon, iisiping inilihim talaga ni ng kalikasan ang angking ganda ng waterfall. Kaya naman ang mga dumayo roong turista, hindi nalintana kahit pa nga may katagalan bago ma-experience ang malinis at nakaka-refresh na tubig ng waterfall. Pagdating dyan, maganda na. Nakakawala ng pagod. Sa bayan pa rin ng Gabaldon, patok na pasyalan din para makapag-swimming sa ilog ng Omegon Nursery. Dahil libre lang namang lumangoy roon, ayan at enjoy na enjoy mga chikiting na magbabad sa malamig na tubig na galing daw sa isang bukal. Meron pa ang mga naglakas loob na tumalon o kaya nagpadausdos mula sa mga nakapaligid na bato. At para makumpleto ang tropical experience, may sariwang buko juice na maiinom sa lugar. Kung swimming pool naman ang hanap, tiyak na mag-e-enjoy sa isang resort sa bayan pa rin ng Gabaldon. Habang nagre-relax kasi sa napakalawak na pool, makakapag-nature tripping na rin dahil tanaw na tanaw ang bulumbundukin ng Sierra Madre. Pwede ring masubukan ang dual slide na tumutuloy sa pool. Sulit na sulit dahil 30 pesos lang ang entrance fee. Sa halagang 500 hanggang 5,000 pesos, pasok din sa budget ang cottages o villas na maaaring tuluyan habang nasa resort. Para po mag-enjoy, tsaka po kasi po napakainit po sa Cabanatuan ngayon. Maganda po yung tanawin, may mga bundok, malamig yung klima. Patok naman para sa mga nature enthusiast ang pagdayo sa Upper Labay Waterfalls sa General Santos City. Bago kasi marating ang napakalino na tubig ng talon, kailangan munang mag-trekking sa loob ng mahigit 1 oras mula sa barangay ng Upper Labay. Pwede ring mag-explore sa kuweba malapit sa waterfalls. Makakapag-picnic din sa mabatong bahagi ng talon. At pagbalik naman sa barangay Upper Labay, isang cultural dance ang naghihintay sa mga turista. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. 4 na bagong species ng alimango natuklasan sa Palawan. Kakaiba rin po ang kulay ng mga bagong diskubreng alimangong galing sa tubig tabang. Sa halip na itim, mamula-mula na may halong violet ang kulay nito. Sinasabing tanging sa Palawan lamang nabubuhay ang 4 na species. Pero malaking banta raw sa ngayon sa tirahan nitong mga alimango ang ilang minahan sa lugar. Patuloy ang pag-aaral ng mga eksperto sa mga alimango. Regine Velasquez Alcacid nagdiwang ng kanyang birthday sa Party Pilipinas kahapon. Isang song number nga ang handog ng Asia Songbird para sa kanyang fans on her birthday. At mas naging espesyal pa ang karawan ni Regine dahil sa gitna ng kanyang pagkanta ay lumabas sa stage ang kanyang mag-ama. Tuwang-tuwa naman si Regine na makita ang kanyang mister at si baby Nate. Ito rin ang unang beses na lumabas sa isang live TV show ang firstborn ng mag-asawang Alcacid.
Samantala, Hollywood director James Cameron gusto raw mag-co-produce ng isang pelikula sa China. Pero titimbangin daw muna niya mga issue tulad ng censorship at iba pang restrictions bago gumawa ng anumang film or final destination. Nagtungo ang Avatar at Titanic film director sa Beijing para dumalo sa isang film festival. Bagamat may mga regulasyon ang Chinese government para maprotektahan ang local film industry roon, unti-unti nang nagiging bukas ang China sa Hollywood. Ang susunod na Iron Man film ay co-produce sa China sa ilalim ng joint agreement ng Walt Disney, Marvel Studios at DMG Entertainment. Marami pa akong chika mamaya, so don't go away. At ang hirit namin mamaya, lalaki sugatan matapos mabundol ng motorsiklo sa Pasig. Construction worker na libing ng buhay sa isang construction site sa Limay, Bataan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.